Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ang hemorrhoid o almoranas ay isang pangkaraniwang karamdaman sa dulo po ng bahagi po ng ating digestive tract. Ayon nga sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases sa Estados Unidos po ay tinatayang aabot sa halos 75% ng mga tao ang makararanas nito sa kanilang buhay. Ang karaniwang nagkakaroon nito ay ang mga nasa edad 45 hanggang 65 at mga nagbubuntis. Pasintabi po sa mga nanananghalian, ngunit mahalagang talakayin natin mga kasama ang sensitibong karamdaman from down under ikanga. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ano ang lunas at paano makakaiwas po sa almoranas? Yan yung mga tanong ng ating mga kasama dyan. Alamin natin yan mga kasama. Kasama si Ms. Marilu Renteria, Nutrition Officer for po ng National Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na pansamantalang humahalili kay Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Ma'am Malu, nice to see you back dito po sa programa. Na-miss namin kayo. Same here, Rod. At maraming salamat. Alright, samahan niyo po kami hanggang mamayang alauna. Pasado pa minsan, nag-extend tayo eh. Okay, so Rod, karaniwan ngang karamdaman ang almoranas at maraming tao na ang minsan o kaya ay ilang ulit na nagkakaroon nito. Opo. At bukod doon, sa projection na binanggit mo kanina, ayon naman sa International Federation of Societies of Endoscopic Surgeons, tinatayang nasa 40 to 60% ng mga Pilipino ang nagkakaroon na ng almoranas. At hindi man ito gaanong mapanganib. Sabi nga, hindi naman siya fatal sa kalusugan at meron namang lunas. Pero ito ay nagdudulot ng yung discomfort, yung kahihiyan, diba? Pangangati ng puwet, pagdurugo at labis na kirot, lalo na sa tuwing dudumi. At ang bottom line nito, Rod, yung mahalaga ng gampanin ng tamang uri ng diet upang malunasan at maiwasan natin ang almoranas. At para nga mas madadagdagan pong ating kaalaman sa common ailment na ito, sasamahan tayo mga kasama ng ating panauhin ngayong hapon na si Dr. Alan A. Policarpio, Chairman ng Committee on Scientific Activity at Member Board of Directors po ng Philippine Society of Gastroenterology. Magandang hapon po, Dr. Policarpio, at welcome po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon, Sir Rod. So, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa programa po ninyo at sa ngalan ng aming society, ang Philippine Society of Gastroenterology. Maraming salamat po. Alright, diretso na tayo. Welcome po. At diretso na po tayo, Doc, sa sinasabi nga natin mahalaga at sensitibong topic ngayong hapon. Doc Policarpio, pakibigyan lang po ng overview, Doc, no? Kung ano po ba yung almoranas. Although, siguro ito hindi na bago, no, na salita o sakit para sa, pero hindi lahat ng mga Pilipino alam. Opo, sanhi nito. Ano ba tong almoranas? Paano ba ito nagsisimula? At ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng yung isang tao ng almoranas, Doc? Sir Rod, ang almoranas po ay isang pangkaraniwan na sakit o karamdaman na
dulot ng pamamaga ng mga ugat sa may ibaba ng rectum natin o sa puwet po, no? Yun ay depende po, may dalawang uri po yun, isang internal hemorrhoids, yung sa loob po, at saka yung external hemorrhoids, yung sa labas naman po yun. Ang mekanismo po ng hemorrhoids, no, kung paano siya nagsisimula, para po sa mga varicose veins din. Normally po yung mga veins natin, sila yung daluyan ng dugo, papunta sa ating mga puso, no? So anything na pwedeng humarang dun sa flow o daluyan, pagdaloy ng dugo, pwede pong magkaroon ng almoranas ang tao, ang pasyente, dahil nga po dun sa pamamaga, at saka paglalago ng hemorrhoids na po yun. So, ganun po. Ano ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo nito? Ang pong isa po, ang sinasabi, pwede pong mamana daw po yung hemorrhoids. Pangalawa, pwede po yung matagal na pag-upo sa toilet bowl kapag dumudumi, o kaya naman pag-iri tuwing may constipation tayo, or kung mga constipated na patients, o yung mga nagtatai naman po, for example. Yung mga pagbubuntis, mga nagbubuntis din po, kadalasan nagkakaroon din po ng mga hemorrhoids po. So I think yung mga, of course, yung mga sa pagkain. So, yung mga pagkain ng mga maanghang, Dok, sinasabi nila, isa din sa mga dahilan ng pagkakaroon ng almoranas. Actually po, ang eating spicy foods po, hindi yun yung actual cause ng hemorrhoids po. So, ang pagkakakain po ng spicy foods, usually, pinapaiwas natin, no, during that time, kapag nakasumpong o namamaga yung mga almoranas, because it causes irritation at saka pain every time magdumi tayo. So, ganun po yan. Oo. So, paano po malalaman, Dok, ng isang tao kung meron siyang hemorrhoids o yung tinatawag nating almoranas? Ano po yung mga senyales nito at sintomas, Dok? Actually po, Sir Rod, Mamalu, yung para malaman natin, usually kasi kadalasan sa mga tao, no, hindi nila tama yung tukoy kung meron na ba sila talagang hemorrhoids, no. Karaniwan po yan, magsisimula lang yan, parang may iritasyon sa puwet, mayroon pong pangangati sa puwet, at yung iba naman po, yung pain talaga, nakirot na nararamdaman nila, at saka yung pagdudugo kasama sa dumi, pag nagdumi po sila. Usually po yun yung simula ng simptomas na pwedeng mag-isip po ang tao, ang pasyente, na ano kaya to? Bakit may dugo yung dumi ko? Yung ganun po. So, it could be the start of the symptoms, no, ng pasyente po yan. Oo. So, sinasabi po, Doc, meron daw internal at saka yung external na hemorrhoids. Yes, so, nasa loob, hindi mo yun mararamdaman, hindi mo yun makakapa. And then yung, siguro mas common yung external, yung nakakapa mo yun. Pero ang sabi din po, meron daw 4 na stages ng hemorrhoids. So, ano po mga ito at ano yung mga pagkakaiba ng bawat stage? Kasi po, ang simptomas po ng hemorrhoids, minsan depende kung internal or external po eh. Kadalasan sa mga pasyente pong internal hemorrhoids po ang magbi-bleed, usually ang presentation nila pagdudugo na painless, hindi po masakit, walang kirot. No? Although pwede rin nilang maramdaman yon. Yung sa external hemorrhoids naman po, mas nararamdaman nila yung pain. Dahil nga po, may mga sensitive nerve endings tayo doon, more than doon sa taas. Pangalawa po, minsan kapag nabuo yung blood doon sa daluyan mismo ng flow, nagkakaroon ng tinatawag naming thrombosis. So, pag dumating po yon, very painful yon. Ngayon, going back dun sa question ni Ma'am Malu, as far as dun sa stages, noong 1985, si Vainov po, dun sa study nila, kinlassify nila yung internal hemorrhoids as to grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4. Yung grade 1 po, yun yung may konting parang protrusion or projection po, pero hindi pa po bumababa or nagpo-prolapse yung hemorrhoids po na yun. May konting posibleng may bleeding po. So, yun po yung grade 1. Yung grade 2 naman po, meron na po siyang protrusion dun sa anal verge po natin, pero spontaneously bumabalik pa po siya. So, yung grade 3 naman po, bumababa, nagpo-prolapse na po yan, pero kailangan na ng manual reduction. Ibig sabihin, sa ating daliri, parang tinutulungan mo ng ipinapasok na siya. Pero yung grade 4 po, yun, irreducible po talaga yun at hindi na po yun talaga pwedeng ipasok. Parang kahit itry mo, bababa at bababa pa rin siya. So, that is grade 4. Kadalasan po yan, may
Ayun na nga po, kasi hindi lang minsan internal, minsan pwedeng mixed hemorrhoids. You can have both. pwedeng both. Opo, pwedeng both. Pwedeng, meron kang external, meron ding internal hemorrhoids. Naku. Pwede po yun. Doble-doble. Mas delikado yun, Dok. Opo, lalo na po yung kung pagbabasihan natin yung simptomas ng pasyente. Kasi yung ma-relieve siya sa nararamdaman po niya. Okay. Mapunta naman tayo, Dok, sa gamutan. Opo. Paano ba ito, Dok, ginagamot? Yung Almoranas? Usually po sa gamutan ng Almoranas, aside from the self-home remedies, for example, na tinatawag po natin, no, meron naman po tayong pwedeng i-prescribe na gamot na sa kanila po. Like, halimbawa, pwede po tayo mag-start kung nagpipain ang patient, no, for the symptoms. Pwede tayo magbigay ng paracetamol or tinatawag nating NSAIDs, or like halimbawa, yung ibuprofen, for example, for those na may pain. Minsan po pwede pong parang cream, no? Pwedeng pinapahid po dun sa parang lip or dun sa ilalim, pinakailalim po ng pit po natin. Either yung iba steroid cream, yung iba naman yung may zinc oxide. Meron pong gamot na available, yung pong proctosidil ointment, may ganun po. Ultraproc ointment din po yon. Meron po yung Pacto na ointment at saka suppository, meron din po. And then may tableta rin na binibigay, yung Daflon na tinatawag. So meron naman pong mga gamot na pwede. And then dun talagang malala na, dun pumapasok po yung minsan may naoperahan. Surgery na po tayo doon. Kung may Almoranas na po, ano po ba ang mainam na diet? Ano po tamang pagkain kainin nila para maiwasan yung paglala o yung mas discomfort? Ang pinaka-importante po dyan, I think, is really yung, of course, the prevention, di ba? As far as the diet is concerned, ang talagang ina-advise is really high-fiber diet. Yung mataas po na fiber ang pagkain po natin. Alam naman po natin, like, yung gulay, yung prutas, no? Kasama po yan. At saka may mga pagkain, like yung mga brown rice, mga cereals, mga oatmeals. So, high fiber po yun. And then, plus, yung regular exercise na sinasabi natin. At mainam po yung pag-inom ng tubig. Kasi very important po na at least, sinasabi nga, at least 8 to 12 glasses a day. So, yun po. Na tayo sa word for the week. Isa sa mga mahalagang sustansya na mainam sa mga mayroong hemorrhoids ang tampok na nutrition word natin para sa linggong ito. Ito ay ang insoluble fiber. Napag-usapan na natin nakaraang episode ang soluble fiber, kaya ngayon naman ay pag-usapan natin ang isa pang uri ng dietary fiber. Hindi tulad ng soluble fiber, ang insoluble fiber ay hindi nalulusaw sa tubig. Ito ay humahalo lamang sa natunaw na pagkain sa ating sikmura at bituka at nagdadagdag ng bulk sa ating dumi. Mainam mag-diet na may sapat na insoluble fiber upang makaiwas sa constipation, irritable bowel movement, cancer at hemorrhoids o Almoranas. Ang mga pagkain na mayaman sa insoluble fiber ay ang oatmeal, corn, brown rice, like nabanggit ni Doc Alan kanina, whole meat, whole wheat bread, madadahong gulay, mani, mga butong gulay, at prutas na kinakain kasama ang balat. Ayan ang ating word for the week, Rod, insoluble fiber. Thank you very much, Ma'am Malu, para sa ating word for the week, mga kasama. Doon naman po sa mga may tanong dyan. Especially doon sa mga may almurana. Baka nais nyo pong itanong kay Doc kung ano pa yung mga dapat nilang gawin, ma'am. Text na po kayo. At doon naman sa ayaw po magkaroon, yun ang mas mahalaga. Sabi nga ni Doc, mas mainam kung doon tayo sa prevention. So pwede po kayo mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin ko po ang ating smart number ay 0921-431-1044. Para sa mga gumagamit naman po ng Globe, it's 0927-650-6795. Yan po ang ating Globe number. Again, ulitin ko po, it's 0927-650-6795. Pwede rin po kayong tumawag sa ating landline sa 8822374. Makiinterang din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrition Year 6 at i-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+.
panoorin din ang mga dating episode, pati na rin itong episode natin ngayon sa YouTube channel Radio Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yun. At nasa high definition din po kami sa US Ustream, DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. At yung mga may Facebook dyan, i-like nyo rin po kami, Radio Mo sa Nutrisyon. One word din yun, Rod. Oo. At sundan din kami sa Twitter account, Radio Nutrisyon. One word din. At bisitahin din ang aming website, nnc.gov.ph at official Facebook page na NNC Official. Click lang po yung like sa aming Facebook account. Narito naman mga kasamang ating text question of the day, Ma'am Malu. Opo, ito na yung inaabangan nila. Ang bawat po sa isang unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng hindi po house and lot. 100 pesos na cellphone load po. Yun. At ang tanong, mga kanutrisyon, magbigay ng 2 paraan para magamot ang hemorrhoids. Iyon, i-text po ang inyong sagot sa ganitong format, ang full name, eksaktong address, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre, ang inyong sagot po at isend po ito sa 0908-579-6898. Ulitin ko po, it's 0908-579-6898. Sa ating pagbabalik, mga kasama, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa Almoranas. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tayong mga Pinoy, sakto basta pormahan. As in. Ang shades, imported. As in. Ang cellphone, original. As in. Pero pagdating sa pagbili ng iodized salt, sakto din kaya? Di lahat ng iodized salt may saktong iodine sa asid. Bilhin lamang ang may tatak, saktong iodine sa asid, siguradong sakto sa iodine. Isang paalala mula sa DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright mga kanutrisyon, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon at kasama pa rin natin ang ating guest ngayong hapon. Mga kasama na si Dr. Alan A. Policarpio, Board of Director ng Philippine Society of Gastroenterology. Kanina napag-usapan po natin ang mga good food po, yung mga tamang pagkain para maiwasan at para hindi rin mag-trigger kung mayroon na po kayong almoranas. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga pagkain na dapat iwasan kapag yung isang tao ay may almoranas. Dok, ano-ano po ba yung mga pagkain na dapat iwasan ng isang tao na may almoranas po? Opo. Yeah, yung mga pagkain po na dapat iwasan na natin kung halimbawa may almoranas tayo. One, sinasabi pa rin nga po yung spicy foods o maanghang na pagkain. And then po, yung bawasan natin po yung karne, syempre po, at kanin because mababa ang fiber content as far as yan po. Another one, yung maalat na pagkain. Kasi nga, di ba, ang pag maalat palagi ang kinakain mo, may tendency ring pwede kang magkaroon ng pamamaga. So, it follows din po na pwedeng mamaga din yung almoranas po. And then, yun po, low fiber diet. So, it should be the high fiber diet ang kakainin. So, more or less yun po yung So, nandyan pa rin yung mga foods. Ganyan ang sinasabi ng Bernie. Yung maalat mamantika, matatamis. Pero yung mga matatamis, with almoranas, hindi naman. Hindi naman. Yung mga maalat lang. Maalat. Sinasabi din po na it might contribute. At yung mamantika. Plus water, wag kakalimutan. Plus water, of course. Doc, kailan naman masasabing kailangan na talagang magpasuri? Kumbaga sasabihin, wow, grabe na siya. Kailangan na talagang pumunta sa doktor. Oo nga po. Yun na nga. Kung halimbawa, kasi sometimes yung pasyente nga, pag nakaramdam na ng biglang kirot, no, yung pain, I think kailangan na pong pumunta.
Yung pong pagdudugo, definitely. Kasi pwedeng ang iisipin na almoranas lang to. But we do not know. Kasi nga ho, baka hindi lang almoranas. So, I think we need to consult. Yun po, kung may nakapaka yung parang bukol, no? Yung external hemorrhoids pala yun. Pero, malay natin, baka pigsa naman. Hindi naman natin alam. Or baka kulugo nga. Yan ang sabi ko. So, these things po. At saka yung, alam mong almoranas siya, pero you've tried other remedies, pero hindi pa rin siya nawawala. I think kailangan na pong magkonsulta. Opo. Huwag nang mag-atubili. Huwag nang mag-atubili. Sa Opo. doctor. This is very important. Nabanggit niyo na kanina yung mga dapat iwasan, like ay mga diet para makaiwas, like high fiber, Yes. yung tulad ng mga oatmeal. Bukod doon sa doc, meron pa ba ibang dapat kainin para makaiwas sa almoranas? Actually po, kung mag-specific tayo as far as the food, no? Si ma'am, nutritionist, si ma'am, kung specific tayo as far as the gulay, for example, no? Siyempre, mga malunggay, mga carrots, madahon, spinach, ganyan. Yan po, very important yan kasi nga, because of the fiber content. Sa mga prutas, yung mga peras, di ba? Kasama po yan. Yung mga citrus, actually, very high fiber content yan. Like yung mga suha or pomelo or mga oranges, kasama po yan. Yung iba po, mansanas, pwede rin, no? Dahil nasa fiber content. Ripe bananas, pwede rin po yan. Yung sinasabi nila, like yung mga saba, minsan pwede kang mag-constipate, lalo na kung marami kang kinakain. So yung mga unripe na tinatawag, well, kasama po nun yung mga raisins, yun. Pwede rin po yan, yung mga yan. So, maliban din sa mga nabanggit na natin kanina. So, a lot of good food naman na pwede natin. Opo, Mamalu, na binabanggit, may mga prutas na, di ba sinasabi na kung constipated ka, itong dapat mong kainin, kung ano naman, ito yung ano to. Yung, basta yung high fiber. High fiber, Pinya, okay. Pinya, ano, opo. So, that's citrus. So, bayabas, hindi pwede. Mas lalo ba? Yung sa bayabas po kasi, although, you know, may vitamin C, di ba? Meron siyang ano, pero pwede pong mag-constipate. Okay. So, iwasan yun. Kanina sabi nga ni Dr. Alan, yung mga sintomas, akala nila sa ano lang almoranas, hindi natin alam, baka may iba pang sakit na senyales yun sa ating tiyan. Dok, maari ho ba yung almoranas ay maging sintomas din ng iba pang uri ng sakit? O ano po ba yung komplikasyon po ng hemorrhoids? Actually po, kung titingnan natin ang almoranas per se, hindi naman talaga siya delikado. No? Kaya nga sinasabi natin, isang pangkaraniwan lang siyang karamdaman, no? Na minsan hindi po natin siya masyadong pinapansin o binibigyan ng panahon. Kung titingnan po natin, yung almoranas, hindi naman po siya kasama or parang could lead to something else na very, like kung cancer, for example. The reason, kung halimbawa ang pasyente nagdumi siya, nagdugo, no, we have to really consult a doctor para ma-check natin kasi baka mamaya meron pala siyang bukol sa rectum. So that could be a rectal mass pala, hindi lang pala almoranas. So yung mga ganun po. Yung komplikasyon po usually ng hemorrhoids, although bihira naman, no, hindi naman po ganun kadalas. Like yung anemia, halimbawa si Rod, no? Yung anemia po, yung kapag madalas ka ng nagdudugo na hindi mo pinapansin, pwedeng bumaba yung hemoglobin mo. Pag bumaba yung hemoglobin mo, pwede kang siyempre magkaroon ng anemia. So yung symptoms doon ng anemia, like panghihina, di ba? Madaling mapagod, pwedeng yung pagkain mo rin, siyempre mawawalan ka ng ganang kumain, sasama na doon. Per se, almoranas, pag tinatingnan, hindi naman po naglilid ng talagang komplikasyon. Opo. Okay, so, Doc, nabanggit nyo kanina yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng almoranas, tulad ng madalas na constipation, yung matagal na pag-upo sa toilet bowl, o yung labis na katabaan. So, ano po ang maire-recommend yung lifestyle change, para naman po maiwasan yung pagkakaroon ng hemorrhoids? Opo, very important po yung lifestyle change or modification para dun pa lang talaga maiwasan na po natin, no? Kung for example po, obese po tayo, it is very important na magbawas po tayo ng timbang. Opo, tapos iwasan po yung pagbubuhat ng mabibigat, no? Kasi yung mga nag-exercise, nag-lift ng weights or ano po, kasi syempre iiri tayo.
So, yung mga ganun po, no? And then, yung sa nabanggit na po natin, yung sa pag-iire. So, as much as possible, na hindi po natin supposed to be gawin yun, no? Para hindi nga po tayo magkaroon ng almoranas. At saka po yung matagal sa pag-upo. Minsan, mayroon tayong habit na nagbabasa tayo. Relax tayo, yung ganun. So, these things po, of course, kasama na yung sinasabi nga natin na yung sa pagkain na inaano po natin, ina-advise, at saka yung pag-inom ng talagang maraming tubig is important. So, dapat siguro, Doc, yung pag hindi pa talaga feel, wag mo nang uupo. Oo, sinasabi ko rin po sa mga pasyente yun, na baka minsan isang urge na maramdaman mo, and then ang feeling mo, di po ba, na naghahanap ka na ng CR, halimbawa. So, I think tendency nun talaga, ihintayin mo. So, ang pressure nun, yun po, pwedeng mag-trigger. Okay. So, Rod, bigyan daan natin ng ilang question na ating tagapakinig from texter 9796. Good PM, ako po ay 65 years old. At this age, nagkaroon ako ng almoranas due to constipation. Ang sinusunod ko po ang pagkain ng gulay at prutas. Nagtitake naman ako ng water. Lately, may dugo na nagmamantsa pero di naman masakit. Kung minsan nakalabas, kung minsan nakapaloob. Nagnanapkin po ako kasi may incontinence ako. Ano po ang masasabi nyo? Thanks. Si Choli ng Nueva Ecija. Opo. Marami pong salamat dun sa question ni Ma'am Choli. Tingin ko po yung sinasabi nyong may dugo ngayon, that means mayroon kayong almoranas. Pero sinasabi nga din po namin, we advise na to consult a doctor or physician para po ma-check po natin talaga yung proper way para ma-detect po natin kung yung pagdudugo sa almoranas lang ho ba yun o may iba pang problem. So, mayroon pong paraan. At may isa pa, si Texter 5439. Pwede po ba itong mag-lead sa colon cancer? Yung dumi ko po kasi ay sobrang tigas at hirap po ako magdumi minsan 3 o 4 na beses lang sa isang linggo. Yun po yung sinasabi natin kanina. Yung tinanong po ni Sir Rod na maglilid ba yan? Ano ba yung komplikasyon? No? Importante po kasi yung aware po tayo na kung halimbawang nagdumi tayo na may dugo po, we have to consult kasi po kailangan ma-check. No? Ang doktor, pag nagpatingin po tayo, ang isa pong gagawin yan, pwede po siyang digital rectal examination o yung examinin po yung puwet na ipapasok yung daliri na naka-gloves yung doktor para po kapain niya yung almoranas po kung meron po talaga. At dun sa makakapa niya at kung may bukol po dun sa puwet po natin mismo. No? So, almoranas per se po, hindi po yan maglilid ng colon cancer. May mga paraan po tayo, yung tinatawag nga na yung proctoscopy para ma-confirm talaga kung meron po, or better yet, ang pinaka-best po at ideal, yung colonoscopy. Kasi kung ang worry po natin is yung maglilid ba ng colon cancer, kailangan po talagang ma-check. Okay. Thank you, Doc. Meron pa tayong isang tanong rito, ma'am, from asan yung okay, 1108. Ang tanong niya rito, Doc, kung kailangan ba daw operahan talaga yung almoranas? Meron pong na-operahan din sa mga almoranas po. Nabanggit po natin yung grades or stages ng internal hemorrhoids, no? Yung pong mga yung irreducible talaga na grade 4 po, no? Na ina-avoid natin baka magkaroon ng thrombosis or strangulation na sinasabi natin. I think po maganda i-konsulta at baka i-recommend po ang operasyon. Okay. Alright. Okay. So, recap na tayo? Sige po. Okay. Ang almoranas o hemorrhoids ay ang pamamaga ng mga ugat sa puwet. Ito ay sanhi ng pagkakaroon ng labis na pressure sa mga ugat, hatid ng labis na pag-iri tuwing dumudumi. Constipation, matagalang pag-upo, anal intercourse, katabaan o obesity, diet na mababa sa fiber at likido, at pagbubuntis para naman sa mga kababaihan. Ito ay kahilintulad ng varicose veins, ngunit ito ay nagdudulot ng pagdurugo, pangangati, discomfort, labis na kirot tuwing dumudumi. Nakatutulong ang pagkain ng mga prutas, gulay at whole grains na mayaman sa fiber, gayon din ang yogurt at iba pang dairy product. Uminom din ng sapat na dami ng tubig upang maiwasan ang constipation. Inirekomenda rin ang regular physical activity upang makaiwas sa palagiang pag-upo at mapanatili ang wastong timbang.
mas makabubuting magpasuri sa doktor para malaman ang mas nararapat na gamutan. Ang mga pagsusuri rin sa doktor ang makakatulong upang matukoy ng maaga kung mayroon pang ibang karamdaman sa digestive tract. At nakasama natin ngayong hapon si Dr. Alan A. Policarpio, Chairman po ng Committee on Scientific Activity at Board of Director ng Philippine Society of Gastroenterology. Maraming salamat po, Doc Alan. Maraming salamat po sa Opo. pag-imbita sa Rod, Ma'am Malu. Thank you very much. Final po. message po, Doc, para sa ating mga kanutrisyon na nakikinig po sa ating programa sa mga oras na ito. Okay. Na-recap na rin po ni Ma'am Malu yung mga nasabi niya tungkol sa Almoranas po. Ang maganda ho dyan is alam nyo kung kailan kayo pupunta at magkukonsulta sa doktor para po hindi lumala ang inyong nararamdaman. And then, sabi na rin po, regular physical exercise, tamang pagkain sa nutrition, I think yun po yung pinaka-importante. Maraming salamat, Dr. Policarpio. Ngayon naman, mga kanutrisyon, ito na yung mga 6 na nanalo ng tig-100 peso, tig-1 piso, tig-100 peso cellphone load. Ay, naku, na nag-send ng tamang sagot sa ating text question na magbigay ng 2 paraan para magamot ang hemorrhoids. So, meron tayo from Gerald Espanda ng May Kawayan, Bulacan. Wow, congratulations. Congratulations. Si Rodel Peñaverde ng Gumaca, Quezon. Si Marilyn Manalo ng Batangas City. 100 pesos sa cellphone load yan. Celeste Havate ng Cordera, Cebu. Si Angelica Solano ng Taft, Eastern Samar. Opo. Malayo-layo. At si Docoroso Aquino ng Novaliches, Quezon City. Yeah. Congratulations po. Congratulations sa inyong lahat. Okay. Okay, yan po ang ating naging talakaya ngayong hapon. Sana ay muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. At mga kasama, huwag po kayong mag-aalala mga kanutrisyon kasi marami pa pumapasok mamalong na text. Oo nga. Sasagutin niya ni Dr. Alan. Opo. Kasi mga kasama, kahit wala na po tayo sa ere, abay, pwede pa rin ho kayong magpadala ng inyo pong mga tanong sa ating text line sa 0908-579-6898. Ulitin ko po, it's 0908-579-6898. Kaya nang sabi ko nga kanina, kahit wala na po tayo sa ere, ito po isasagutin ng ating resource person na si Dr. Policarpio sa tulong po ng ating production team. Okay, dahil ito ang tunay na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. At mga suki, muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod po na Sabado. Sa ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng tip mula sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, informasyon. Solusyon positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Pangalan po ni Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, ito po si Malu Enteria. At mga kasama, ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6. Pang wala atang mic si Ma'am. Anyway mga kasama, maraming salamat po hanggang sa susunod na Sabado. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa